Hi, good morning. This is Nelly Castro Fabros po, isa sa mga appliance po dito sa grupo nating Titans. So, ang schedule po namin mag-asawa sa office po ni Paul Fabros po is every Thursdays to Saturdays every week. And kung sakasakali hindi man tayo magkatagpo dahil madalas po kami ipatakot sa ibang probinsya like Cebu, sa Jensen at sa Davao, kaya po ginawa ko doon yung video na to. So, pag-uusapan natin for today, ano ba talaga kaibahan ng 15,000 sa 65,000 na yan? Ano mas maganda? Ano magandang structure? So, kami mga applies po kasi dito, since medyo may alam po kami sa networking side, is talagang i-guide po namin guys, pagsalansan po ng inyong mga accounts. So, naiintindihan ko naman po, hindi naman lahat gusto mag-network. Pero kagandahan na part po kasi, pwede niyo siyang i-maximize. Kung sakaling maganda po ang structuring ng account niyo and maganda po yung package na po na pipiliin niyo. So, para kayong mga brokers, kayo po yung mga investors natin. So, number one, mag-uusapan muna natin yung 15,000, no? So, yung 15,000 po kasi natin dito, recap lang po ito. Sa 15,000 po kasi, na-global. Sa 15,000 po na global package na binili po ninyo, inclusion po yan ng ticketing, loading, bills payment, remittance, and travel tours. Ngayon po, lahat po unlimited ang transactions except po yan, ang may limit po natin, except po yan sa bills payment. Kasi po, ang bills payment po, 10 transactions per day lang po siya. Kung sakaling 30 days po yan, tapatak po siya 300 transactions per month. Yun po ang features ng 15,000. Since 15,000 lang po kasi talaga siya, hindi tayo makakahingi ng, alam mo yun, mas malaki pang mga sakop. Kasi nga po, 15 lang naman ang puhunan natin. Either way, 10 bills transactions per day, yun po ang isa sa mga features niya. And then, sa isa sa mga features din po ng 15,000, sa bills payment po, under bills payment, meron po tinatawag na system charge ng UPS sa 10 pesos. Paano po yan? So, kung sakasakali ang bill po ni client is 1,000, plus yung system charge ng UPS, plus yung markup na income mo na gusto mo, yun po ang mabayaran naman ni client. Ngayon, ang tanong lagi kasi dyan, magkano ba dapat ang markup ko para at least maging competitive po ako sa mga kliyente at sa customers compared sa mga ibang mga kalaban. Number one assignment po ng isang nag-franchise or isang dealer, alamin mo muna syempre sino yung mga kalaban mo. Gaano kalayo, gaano kalapit, gaano ang charge nila, 3 to 5 days bang posting. Lagi mo nga alamin kung ano po yung, sino po talaga mga kalaban ninyo para at least alam mo kung saan ka lugar. Kasi po, example po namin dito sa Pampanga, ang mapunta po kasi na SM Clark, babayaran ng bills is 100 po ang balikan. More pa. So, kami nagbase lang po kami sa pamasahe, sa comfort ba. So, ang charge po namin dito sa Pampanga is 50 pesos for the convenience fee. So, 1,000 po ang bill ni client, plus 50 pesos po ang charge po namin, 1,050 po ang binabayaran po ni client sa amin. Ngayon, since 50 pesos po ang charge po namin, minus yung 10 pesos ng UPS, yung system charge mo sinasabi ko kanina, 40 pesos po ang income po namin per transactions. Times 10 per day, magkakaroon po kami ng 400 pesos per day na income. Times po natin po siya ng 30 days, doon po ako magkakaroon ng 12,000 per month. Okay, hindi na po siya masama. Diba? 12,000 per month, bills payment pa lang po yun. 10 transactions per day. Kung ang convenience fee po is 50 pesos. Ngayon, hindi ko na po sinasabi na gayahin niyo po ako dito ng 50 pesos din. Kasi baka po sa inyo, marami bayad center. Pwede po ang gawin nyo is katulad ng ibang ginagawa ng mga taga-Manila naming downlines and clients, 15 pesos lang po ang convenience fee nila. Minsan naman po 7, minsan, 17 pesos, minsan 20 pesos, minsan 22. Lagi nagdedepende po yan kung magkano po yung pamasahe ng kliyente. Kasi mas gugustuhin talaga ng tao ngayon, ibig sa mamasahe, maglakad, malayuan, mainitan, sa'yo na lang po talaga magbabayad. Okay po? So, doon po siya, doon po ang kitaan naman sa 15,000. Sa bills payment lang po kasi talaga may mga features na ganito, kaya ito po yung ini-stress out ko po. Okay? Ang kaibahan naman po nito, sa 65,000, ito na. Sa 65,000 po na e-cash center. E-cash center po tinatawag ito. Ito naman po yung kung saan parang mga outlet na po or i-add on nyo po sa mga business fee naman po. Okay, so 15,000 po kasi ito yung home base natin. Pwede mo gamitin na Android phones, laptop or desktop. Ito naman po, ilalagay mo naman sa outlet. Okay? So, limited po lahat ng mga services natin ng ticketing, loading, remittance, traveling tours,
Lahat-lahat po yan unlimited. Pati po yung bills payment. Okay? So, unlimited na po yun, yung bills payment. Yun ang number 1 na pagkakaiba ng 15,000 at 65,000. Dito po, may limit po na 10 transactions per day. Dito po, unlimited na po ang transactions per day. Okay? So, hindi mo na iisipin na what if maka-11 na po, what if maka-12 po ako. Kasi dito po, 65,000, unlimited na po bills payment. Isa pong feature sa 65,000 po kasi is wala na po itong system charge sa 10 pesos. Wala na po. Yung sinasabi ko kanina dito, kita pa sa UPS ng 10 pesos per transactions mo, dito po ay tinanggal na po yan. For example, ang bill po ni client, 1,000. Ngayon po, ang gusto mo itubo is 5 pesos, 6 pesos, 10 pesos. Regardless kung magkano ang gusto mo itubo, sample na lang po, 10 pesos. Ang mabayaran ni client is 1,010. Tapos yung 10 pesos sa kulay ito, sa'yo na po yan. Yan na po ang kita niyo po. Okay? Saka sakaling makasampu po kayo, times 100 transactions sa loob ng isang araw, 1,000 din po yan. So, 1,000 po, times 30 days, 30,000 din po yan. Hindi na rin po masama. 10 pisong tubo lang po yan. Ang maganda, 24/7, at the same time, real-time po ang transactions po natin compared po sa iba na kung saan 3 to 5 days ang posting. Okay? Pwede sabihin ng karamihan, bakit dun sa iba walang bayad na 5 pesos, 10 pesos, kung magkano yung bill, yun lang ang binabayaran ko. Kaso nga lang po sa labas, 3 to 5 days ang posting. Paano kung sakaling malapit ang due date? Diba? Alam naman po natin yung mga tao ngayon medyo malapit bayad kung kailan malapit ng due date. So, at least sa atin, may 10 pesos man na system charge or convenience fee from you, nakikitain niyo po, at least, naman po, real time naman po siya. Yun po pagkakaiba ng dalawa. Ngayon, may mga clients po ako talaga na talagang dito ang nagustuhan nila kasi nga po is mura lang talaga. No problem naman tayo dyan. May mga clients naman po kami talaga, ito lang na nagustuhan. Okay? Kasi nga po, yung unlimited bills and yung system charge. Pero personally po kasi, since kami naman po is nag-traditional at saka nag-network side, ang 65,000 po, hindi po siya advisable sa masyadong nag-network. Kasi nga po, isang account lang siya. Okay? Although may networking side din po ito, may 1515 din po. Ang kaibahan lang po kasi, ito, isang account lang. So, 15 lang po kikitain niya. So, may i-advise po ako sa inyo. Ganito po kasi ginawa namin mag-asawa. Ang ginawa po namin mag-asawa, since traditional at networking side po ang gusto namin kitain, maximize nga po yung income, kumuha po kami ng 7 na global packages. So, ibig sabihin, 7 na tig 15,000 ang kinuha po namin mag-asawa. So, ang structure po namin dito is ganyan. Pwede nyo gayahin, pwede hindi. Advice lang naman po ito. 1, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 po yan na structure po namin. Lahat po yan tig 15,000. Lahat po yan kami mag-asawa nakapangalan, pero po ang nag-operate po niyan, mga kamag-anak po namin. Cavite, Ilocos, Pampanga, ibinan po namin yung magulang ko po sa Singapore naman po yung isa, at isa naman po sa Bulacan. So lahat po yan nakapangalan po sa amin, at the same time, ito po ay inoperate naman ng ibang tao. Ngayon, pag-uusapan po natin muna yung traditional side. Ang traditional side po, wait lang ha, ang traditional side naman po natin kasi dito, sa 15,000 lang na ito, 15,000, 15,000 times 7 packages po, ang kinuhunan na po namin 105,000. Kung pag-uusapan po kasi ang traditional side, automatic 100,000 lang po, meron na kaming 7 branches kagad. Kasi ang prinsipyo ko din po, siyempre, the more the branches you have, mas malaki pong income. So, 105,000 na po, may 7 branches kami kagad. Yun naman una kong inisip, traditional side. Kasi nga po, gusto ko sana yung 65,000. The problem is, isang branch lang siya. Di ba? Isang branch lang siya. So, ang inisip ko, sa 60,000, equivalent na po siya ng 4 na branch kagad. 4 na 15,000. So, ito po kinuha namin mag-asawa. Ngayon, ang kagandahan na part na po dito, traditional side na pag-uusapan. Lahat po kami, nagkapasok po ng transactions dito sa ilalim. Okay? Meralco, remittance, lahat-lahat po yan, natanong-transaction sa ilalim. Nabanggit po kanina, at nabanggit po nag-present po sa inyo na kung saan may receivable income po tayo. So, sa ilalim po ako nagbabayad ng bills. Piso, 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 piso. Kaya hindi ko masyadong iniinda yung 10 pesos system charge ng UPS kasi po,
bumabawi naman po kami sa residual income. Tama po ba? Ang kagandahan na part po dito, pag na may nag-remittance po, sa pinakadulong account ko po ipapasok, piso, 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 piso. Eh what if nag-domestic ticketing pa? 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Pag international ticketing, 25, 25, 25, 25, 25. So, kahit may system charge po na 10 pesos, hindi po talaga masyadong nararamdaman dahil nga po sa residual income. Okay? Ngayon po, kagandahan na part naman po dito is sakaling MLM side na napag-uusapan, wait lang, baby. Wait lang. Yung pag-uusapan naman po natin dito yung MLM side. So, sa account lang po, ang kukunin niyo po, naka-potential din na po siya ng 2.7 million isang buwan. Okay? Ngayon po, sa kaning 7 accounts naman po kukunin nyo, nakapasok po siya sa potential income po ng 18.9 million naman per month. Potential income po yun. Okay? So, yun po yung traditional side and networking side. Kung sakali, puro 15,000 po ang kukunin nyo. Ngayon, syempre, ang sasabihin nyo naman po, hindi, Nelly, gusto ko talaga yung unlimited bills kasi nga pag 15,000, 10 transactions per day. Babalik po ako dito. Since I have 7 accounts po, madam, sir. Since I have 7 accounts, automatically, I have 70 bills payment per day. Since 7 po yan. Naubusan ako na ng bills dito, hihiram ako dito. Naubusan ako, hihiram ako dito. Naubusan ako, hihiram ako dito. Pwede naman po maghiraman as long as po, hindi naman nakasagad lahat ng mga bills transactions. 70 po yan. Okay? So, syempre may mga iba din po na sinasabi, hindi mas maganda pa rin yung e-cash center, hindi ako mahilig sa networking. Okay lang naman po, no problem naman tayo dyan. Ang kagandahan po sa e-cash center, kung gusto niyo mag-e-cash center po kayo. Pero ang advice ko po sana sa inyo, kung sakali mag-e-cash center kayo, ganito po sana po yung account. Saka sakali po talagang gusto niyo mag-traditional business. Okay? Gusto niyo mag-traditional business. Ang gawin niyo po sana is ganito. First head, second head, third head. Tapos ito yung e-cash center. Ito po ang tigit 15 mil. Signalin po yung 65 e-cash. Papatak po ito, 45,000 plus 65, papatak po siya ng 110,000 po. Pero you have 4 branches automatically. Okay? Maganda na part kasi dito, ayaw namin mamimiss mo yung residual income. Kaya po, pinipilit po namin na magkaroon ka pa rin ng 15,000 na head sa taas, so 65 mo, para at least yung kita mo, mas malaki pa, tapos na-enjoy mo po yung e-cash center mo. Bawat transaction ng e-cash center mo po kasi, nakikitain kang piso, piso, piso. Yun po ang hinahabol po namin, yung mas kumita ka po lalo sa rebates mo. Samantalang, ikaw din naman po yung transact. Di ba? Ngayon, kagandahan dito, kung domestic ticketing po yan, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. International ticketing, 25, 25, 25. Yun po ang nangyayari dyan, para at least, hindi po sayang investment mo, na ma-maximize mo po talaga siya. Traditional side po ang pinag-uusapan pa lang natin. What if kasi, kung sakasakali man, na network side naman po, no? Hindi kasi maiiwasan, pag nag-post ka po sa Facebook, may nakausap ka, na mura talaga ang bayad center natin, hindi maiiwasan talaga, pati sila, curious. At minsan, nagpapa-invite pa sa'yo. So, kahit wala po kayong balak mag-network, baka po ang makuha niya is mas masipag sa inyo, or mas mahilig mag-network kayo sa inyo, or yung may ilalagay po namin sa ilalim yung, mas magaling kayo sa inyo. Hindi niyo po maiiwasan. Kasi nga po, kagandahan na part dito, may spill over po namin sa ilalim, papiso-piso po kikitain ninyo. Okay, number 1 advice, do not underestimate the power of Chamba kasi baka malagyan po namin ng downline na mas masipag nga po sa inyo. Pangalawa, peak season po ngayon, take advantage po natin ng summer, yung tuition fees ngayong June. Kaya kagandahan na part, mas mabilis po ang return of investment kung sakaling this time po kayo magpa-franchise. Okay po? So, pangatlong advice na lang po, last na lang po. Kung 65,000 po, mag-price increase na siya sa katapusan ng May, wala na po tayong magagawa doon. So, ang asahan nyo na lang po at ang abutan nyo na lang po, yung 15,000 kasi, subject pa rin po siya sa pag-price increase. Pero wala pang balita kung kailan po. So, mas maganda po sakali habang mura pa rin siya, unlimited naman po yung pagbuhan ng packages natin eh. So, maganda lang po kung sakali ngayon pa lang, nakuha nyo siya ng 15,000. Para at least sulit na sulit. Tandaan po natin, ang mga inasal, nag-start po siya sa 25,000 lang. Ngayon po, nasa 50 million na po siya, 200 million po to 70 million. So, tignan natin. Lahat naman po silang naging uso at pumuputok, nagmamahal po talaga. So, sana po makuha po kayo kagad ang account para at least, kumbaga ma-maximize natin ang kitaan.
Ang soon to come, mga coming soon na services po natin is bus ticketing, yung Ferry, yung yung mga to go, yan po, yung NSO, mga marriage contract, ito po, mga passport, saka visa renewal, lahat-lahat po yan is mga commission po natin, okay? So, thank you po sa inyo lahat sa pakikinig. This is Nelly Castro Fabros po. Good morning po. Thank you.